Ngayon, ang gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang, sabi ko nga sa'yo, bias na ako eh. Di ba? Nakikita mo, sumusulak na naman ang dugo ko eh. Hindi po ko. Pinaikal mo yung masakit sa akin eh. Pagka ganyan eh, talagang magigipagsuntukan ako dyan eh. Gusto ko din ako ng sir. Kasi, naman si San Lorenzo Luis, naging santo. Gusto ko rin maging santo. Okay sa inyo mamatay. Kasi, ganun eh. Buti na lang ho pala, hindi natuloy sa pagsiseminaryo tong walang hiyang congressman na to. Kasi mga kababayan, sa mga hindi pa ho nakakaalam, hindi ho pwede sa seminaryo yung mga sinungaling. Hindi rin ho pwede yung mga magnanakaw. Hindi ko naman sinasabing magnanakaw at sinungaling yan si Saldico, pero riniremind ko lang yung mga tagapanood natin dito sa PH Update. Naknang tokwa, gusto mo pang maging santo? Congressman Saldico, seryoso ka ba dyan? Ayusin nyo ho yung mga desisyon nyo sa buhay. Magiging santo kayo. Anak ng tokwa, pero bago ho yan mga kababayan, siyang like at siyang subscribe, sapat na ho sa atin yan. At dito sa video na to, panunuurin ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Tayo ho dito sa PH Update. Magkalinawan tayo dito Wala ho tayong problema kahit mabigyan ng prangkisa yung ABS-CBN. Pero, kailangan ho muna nilang ayusin yung kanilang mga problema na kinahaharap. Mapahanggang sa ngayon, yung mga i-renege na issue nung nagkaroon ng hearing dyan sa House of Representatives nung panahon ni Tatay Digong kaugnay dyan sa pag-apply nila ng prangkisa na yan, hindi pa rin ho nasasagot. Yung mga labor violation nila di umano, yung titulo ng lupa, yung napakarami pa ho nilang problema, hindi na ho natin maiisa-isa dito, baka umabot ho tayo ng umaga, no? Pero ang sigurado ho natin dito mga kababayan, hindi ho tayo against yan. Wala hong problema sa atin yan. Lalo na ngayon, itong si Congressman Salcedo talagang pinupush. Hindi pa ba sapat yung akap, yung mga ayuda nyo para maipanalo ni Tambaloslos? Yung mga itong 2025 midterm election? Hindi pa ba sapat ang ayuda? Kailangan nyo pa ang tulong ng ABS-CBN? Anak ng tokwa, masyado kayong napaghahalata na yung inyong hakbangin na yan para mapangampanya o magamit sa kampanya ang ABS-CBN sa 2025 midterm election. Bago tayo mag-ungguyan dito. Hindi nyo humaluloko ang sambayan ng Pilipino. Itong si Salceda, naturingan pa namang ekonomista. Loko-loko. Ewan ko pero matagal ko na hong nakikita yung Salceda na yan. Pa-English lang yan, pero wala ho tayong nakikitang resulta sa trabaho niyan dyan sa House of Representatives. Pakinggan ho natin. Itong gustong maging santo na si Saldico. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Game. Bicol o sa Manila na gusto ko something more. So sabi sige, wait ka muna ng 2 years. Pasok ka muna sa labas. Then pag ready na yung seminaryo sa China, kasi mag-o-open sa China, pwede ka nang pumunta sa China kasi yun yung preferred place ko na kung magpapa. Paano naging congressman to? Sa bagay, malapit pala kay Tamba. Maraming pera. Bilyonaryo na ba yung si Saldico? Sa tingin ko milyonaryo o bilyonaryo, di natin alam, pero maraming pera yan. Di ba? Di umano na ano pa yung mama na yan. Di umano Di umano nung kasagsagan nung bagyo, nung napakaraming nasalanta, meron daw isang congressman dyan sa Bicol na merong bagong chopper at eroplano. Ganyan katindi. Yung mga politiko dyan sa Bicol, kaya yung Ako Bicol party list na yan, ewan ho natin. Mga taga Bicol, iboboto nyo pa ho ba yung Ako Bicol party list na yan? Yan ho ang boss nila, yung gustong maging santo na si Saldico. Gusto ko din ako ng sir. Kasi naman si San Lorenzo Luis, naging santo. Gusto ko rin maging santo. Okay sa inyo mamatay. Kasi, ganun yung pare na. Wala lang. Pampagod vibes lang natin. Gustong maging santo. Pag hindi naman ho kayo magiging santo, kung hindi kayo mamamatay, ngayon ho ba ayaw nyo maging santo? Sige na. Gawin ka namin santo. Saint Saldico. Anak ng tawa. Ang gandang pakinggan. Brad, ang gandang pakinggan Saint Saldico.
O yung isang barangay, papangalan sa'yo. O, punta ka sa Saint Salvico. Bakit hindi? Di ba? Hindi naman ho kayo magiging santo kung di kayo magugurgur. Di ba? Kung ngayon, kung gusto nyong i-pursue yung pangarap nyo na yon, dapat muna kayo magurgur. No? Ako, itutulak ko yan. Ha? Talagang gagawin nating advocacy yung pagiging santo ni Saldico. Kung sakaling magurgur siya sa lalong madaling panahon. Kumbaga, kung itong si Bibi Sara, kung sakaling merong mangyari sa kanya, sinasabi na niya na yung mga gagalaw sa kanya, merong tatrabaho dito sa mga unggoy na to. Ngayon pa lang, sa Aldico, kung merong mangyari sa'yo, talagang itutulak ko na maging santo kang walang yaka. Nakananto ko, oo. Eto na mga kababayan, punta na ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kasi kailangan ho natin pakinggan ang mga punto de vista dito ni Kong Dante. Dahil siya ho ang isa sa mga talagang hindi gumisa Hindi niya naman ho ginisa ang ABS-CBN. Ang nangyari ho doon mga kababayan, talaga hong nagsusumigaw yung mga violation ng ABS-CBN nung mga panahon na yon. Kahit ngayong mga panahon na to, kumbaga ngayon hindi na napag-uusapan, kaya medyo nakalimutan na. Pero sa mga susunod na panahon, pagka itinulak nila ang prangkisa na yan para sa ABS-CBN, panigurado, mabubuhay ho yung mga issue na hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan mapahanggang sa ngayon na to. Number 38 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. 58 ho, itong si Gob Chavit. Ito yung mga yung mga sinabi ni Tatay Digong. Iyang si Gob Chavit hindi pa tinaas ang kamay. Pero isa ho siya sa mga nagsalita na si Tatay Digong na susuportahan niya itong kandidatura ni Gob Chavit. Kaya, sinusuportahan ho natin. Ganun lang naman ho tayo Basta kung ano na lang sabihin ni Tatay Digong, yung sinasabi nung iilan dyan na dapat anuhin mo na yan. Kahit na i-endorso ni Pangulong Duterte, wag nating suportahan. Hindi ho tayo ganun. Isa kang suwail na taga-suporta pagka ganun. Si Tatay Digong ba, i-endorso ba niya si Benhur Abalos? Si Tatay Digong ba, i-endorso niya itong si Manny Pacquiao? Si Tatay Digong ba i-endorso niya etong si sino ba? Etong si Kiko Pangilinan. Pagka ganun na ho nangyari, questionin na ho natin yung mga ini-endorso ni Tatay Digong. Pero mapahanggang sa ngayon na to, pili ho yung mga individual na ini-endorso niya. Ibig sabihin, kung sino mga ini-endorso niya, pinagkakatiwalaan niya yung mga yan. Pera lang ho itong si Amy. Doon talaga magiging suwail tayo sa isang kandidato dito kay Amy Marcos. Ito, pakinggan natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Matindi ho ito. May panahon lamang ako noon. Oho. Talagang pati yung National Housing Authority, hinahanap ko yung titulo niyan Paano magkakaroon ka ako ng... Ngayon, nakita rin natin ito pong House Bill number 11252. At ito po inintroduce ni Congressman Joey Sarte Salceda ng Albay. Kala ko, Joey Saltek Salceda. At ito ay kinakailangan namin ng inyong mga reaksyon sapagkat naging napakalaki po ng papel ninyo noon ukol sa isyong ito. Pagka ako mag-comment, bias ako. Pero gusto na rin namin marinig ko ang inyong komento ukol sa bagay na yan. Hindi, kasi kahit nabaya, ipagpalagay na natin na bias. Kaso, yung malalimang karunungan o knowledge dyan sa paksa na yan, wala hong mas nakakaalam dyan sa tatlo na yan, kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson. Walang iba kung hindi itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi talagang gumugulho siya ng napakaraming oras para pag-aralan ang mga problema na yan ng ABS-CBN nung panahon ni Tatay Digong. Kahit na bias, at least alam ho natin na yung mga sasabihin nitong si Congressman Rodante Marcoleta, base doon sa mga ebidensya, base doon sa mga dokumentong iniharap sa kanya noong pinag-uusapan niyang prangkisa na yan ng ABS-CBN. Tuloy. Napaka-bias ka na rin. Opo. Dapat na lang siguro. Minsan kasi yung pagiging bias kailangan din natin. Anyway, ang titulo po ng kanyang... ano ba nakalagay dito? Granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to
contract, install, operate, and maintain television and radio broadcasting station in the Philippines and for other purpose. Anak ng to. Kaya ito talagang si itong si Salceda, merong saltik ata, hindi na ako ano nangyari? Malamang sa malamang, hindi man hugaling kay Salceda yan. No? Tambaluslos, congratulations. Kanyang Pero ang tanong, sino kumita? Biglang naging to the moon yung stock ng ng ABS-CBN. Sino kumita? Ako, yung mga bumili, ha? Bago lumabas yung balita ni Salceda, yung nagbilihan ng stock, sabay dump nila, di ba? Kita, paldo ka agad. bill kong granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Kong, yan po. Pagkaya mo ng titulo, basahin mo yung maano lang naman natin. Nakita ko nila. Maikli lang yung explanatory note niya. Isa-isahin natin. Una, First paragraph. Opo, medyo malayo-layo ng konti, pero yan, nakikita naman, nakikita ko naman, nakikita mo. Ito na lang, ha? Medyo malayo yung The Securities and Exchange Commission, SEC, and the Bureau of Internal Revenue, BIR, during House deliberations on the ABS-CBN franchise in the previous Congress, certified that the franchise grantee did not violate ownership restrictions, did not violate, yung mga PDRs ito, PDRs. and did not have pending tax liabilities. Mali yan. Mali yan. Kasi babanggay niya dapat yung kabuuan ng records ng 18 Congress. Meron kang nag-appear sa kanila dyan sa Securities and Exchange Commission tsaka yung BIR. Ngunit nung isa-isahin na namin, hindi naman naging blanket authority na wala silang liabilities. Ang totoo niyan, nung ilabas na natin yung kanilang mga eskema na ginamit, para sa ganun, maitago nila yung tunay na halaga ng buwis na dapat ibayad sa ating pamahalaan. Sapagkat gumamit sila ng ng tax shield Naalala mo yung Big Dipper? Yes po. Na kanilang ginamit. Sa mga EPSA. Para sa ganun ay maitago nila yung karampatang buwis na dapat ibayad nila sa pamahalaan. Hindi naman nila nasagot yun Ang laki nun yung Big Dipper ginamit nila, unang-una ay ni-register pa nila sa PESA Opo. Sapagkat sa PESA kasi, yung unang 6 na taon mo, wala kang bayad sa tax. Tax holiday ka. Bali, ang babayar, pagkatapos ng ng 6 na taon, ang babayaran mo lang is so much percent dun sa gross niya. Opo. Parang 6% lang. Oho. Hindi kagaya ng isang normal na korporasyon. Kapag nagbayad ka ng corporate income tax, 30% talaga yan. Sa mga yun, sa dami ng unang-una, hindi man sila karapat dapat na ma-reistro doon sapagkat hindi naman exporter yung na yun yung Big Dipper na yun. Maraming komplikasyon ito. At hindi siya nag-export. Ang ginagawa niyang nag-digitalize lamang siya ng content para mapanood sa Netflix at iba pang mga platforma o platform sa iba't ibang mga kaparaanan. Bigyan din niyo po sa hiringan ko, natatandaan ko yan. Hindi nila nasagot yan. Sa mga feedback namin. Hindi pa nasagot yung mga issue na yan. Marami pa mga kababayan. Yung mga yung mga tag dito, yung mga empleyado nila na merong reklamo dyan sa ABS-CBN na yan, nabigyan na ba ng karampatang hustisya yung pagkakatanggal o kung ano man nangyari doon sa kanilang asunto dyan sa ABS. Isa lang yan sa mga napakaraming problemang kinahaharap ng ABS-CBN na mapanggang sa ngayon hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Hindi tayo against sa prangkisa ng ABS. Kasi kahit wala yung ABS, nandyan yung ABS, nandyan pa rin naman sila sa social media at bias pa rin sila. Kaya wala tayong pakialam. Ang problema dito, dapat sumunod sila sa panuntunan. At kung meron silang linabag, dapat panagutin sila. Ganun. Hindi lang parang tax evasion mechanism, strategy. At kung susumahin mo nga, bilyon ang dapat na ibinayad nila. Napatunayan namin lahat ito. Pagkatapos sinasabi nitong Securities and Exchange Commission na wala namang problema sa sa citizenship. Did not violate ownership restrictions, Kong. Yun daw sabi. Bakit? Hindi naman siya nung
nung puntahan namin yung sa securities, nung ipa-explica namin sa kanila, nung pagtatanungin na namin sila sa yung tinatawag na Philippine Depositary Receipts, na napalitaw ko doon na mali, itinago nila talaga. Sabi nila kasi ang bumoboto ay yung ABS-CBN mother company. Itinago nila yun. Nung sabihin ko sa kanila, alam mo ka yung control, hindi lamang sa pagboto. Miski yung hindi pagboto, control pa rin yan. Wala isip-isip yung 34 na truck na abogado ang abogado nila ron. Tama po. Ito ay pinag-usapan ito halos 34. Sa totoo lang ha, na ang dami isang batalyon yung abogado ng ABS-CBN noong mga panahon na yun, pero hindi sila nakapalag kay Condante. Doon tayo bumili kay Congressman Rodante Marcoleta. Doon siya naging tanyag sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Doon na siya minarkahan na kung sakaling itong mama na to tatakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan, panigurado susuportahan natin yang si Congressman Rodante Marcoleta. Talaga noong 2022 sa mga OG dito, sa mga talagang matagal na taga-suporta natin, kasama natin dito sa PH Update, isa tayo sa mga talagang masigasig na nangampanya kay Condante. Nalungkot lang tayo nung umatras siya. Pero ito, kay Condante, wala nang atrasan. Bakbakan na to. Isang buwan na itang pinagtalunan. Pagkatapos sa magitan ng isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salceda, sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na panganapira naman ito. Nako! Sana imbitahan mo si Joey Salceda tumupusa dito sa tabi ko. Ganun po. Para sa ganun ay mapag-usapan natin mabuti. Hindi biro-biro ito. Huwag niya sasabihin na walang paglabag ang ABS-CBN. Yun lamang lupa na kinatatayuan nila ngayon. Isa pa po yan. Hindi nga naungkat na yun sapagkat nagsara na ang Kongres nun Kung may panahon lamang ako nun. Talagang pati yung National Housing Authority, hinahanap ko yung titulo niyan Paano magkakaroon ka ako ng ano yan? Paano makapagtatayo sila ng opisina dyan, ng headquarters? Doon sa mga opisina ngayon. Yung lugar na yan ay pag-aari ng tinatawag namin Philippine Home Housing Corporation, PHHC. Ito yung forerunner ng National Housing Authority. Yan ay subdivision. Ang may-ari niyan, PHHC. Paano ngayon mabibili nila? Ngayon, ang gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang. Sabi ko nga sa'yo, bias na ako Nakikita mo, sumusulak na naman ang dugo ko Hindi po ko. Hindi, ito napanood ko yung unang parte ng ng interview na yan. Ang talakayan na yan dyan sa Saganang Mamamayan. Si Condante nakita ko medyo cool siya Hindi siya patole, kumbaga napaka-cool lang niya yung mga atake niya sa mga issue, simple lang, ganun. Pero nung napag-usapan itong issue ng ABS-CBN, bigla siyang nag-iba yung form niya nag-iba yung anyo niya Yung OG na Marcoleta, nakikita natin yung talagang nakikipagbalag-bagan. Yan talagang original. Hindi talaga maitatago, Kung ano yung kung ano ka, kung paano ka magtrabaho, kahit na magpaka-demure ka, lalabas at nagpapakamainhin itong si Condante sa mga unang parte ng na yan, talakayan nila na yan, pero hindi pa rin narinig, lumabas pa rin yung tunay na anyo ni Kong Marcoleta. Ayos. Pinalkal mo yung masakit sa akin Pagka ganyan talagang magkikipagsuntukan ako dyan Hoy! Salceda! Naku. Tuloy niyo, Kong. Isipin mo hanapin mo yung deed of sale. Ayaw nilang ipakita. Yung bang deed of sale, hindi mo gagamitin pagkatapos para ma-transfer sa'yo ang pangalan, mula doon sa naunang may-ari, para ma-transfer mo sa sarili mo, hindi mo kakailanganin yung deed of sale. Kailangan yun. O ba tayo nilang ilitaw ang deed of sale? Maliban na ikaw original na may-ari nun ko. Hindi, ang tanong ko, ba't ayaw nilang ilitaw? Dahil merong problema yung deed of sale na yun, kaya ayaw nilang ilitaw. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Yung may-ari nun, PHHC. Gobyerno. Korporasyon yun. Dapat meron silang resolution na binebenta nila sa ABS-CBN doon sa Lopez, yung naunang Lopez. Ang pumirma lang yung presidente. Walang board. Invalid yun. Kung questioning ko yun Pinuntahan ko nga yung mga tinatago nila yung mga titulo. Pag ako pupunta rin, nagsisipagtago lahat ang mga usap ko Tanda na yun. Nako. Pagkatapos sasabihin niya na walang paglabag,
Oh, yun daw po sinasabi ng Bakit? SEC sa kanila. Papatunay ba sa paano yung issue ng national, yung citizenship ni Gabi Lopez? Oh. Amerikano si Gabi Lopez, pinatunayan niya mismo yun. Ang pinangangapiranan niya lang, Amerikano ako, pero Pilipino ako. Paano ka ako naging Pilipino? Sapagkat ang aking ama ay Pilipino. Ang binabanggit niyang doktrina, yung jus sanguinis. Yung by blood. Yung Amerika kasi, jus soli. So napanganak siya sa Amerika, so ang nag-operate na doktrina, Jus sanguinis. jus soli. Kaya American citizen, napanganak sa Boston, 1963. No, 1952 yata. Kasi yung tanda ni Nelson. Boston, Massachusetts. Bakit ka ako hindi mo ka ako inirehistro yung iyong birth sa Amerika? Palagay mo, ikaw kasi bata ka pa, so kapapanganak mo lang, hindi ko naman iniingi sa yung ikaw magrehistro ng iyong pagkapanganak. Pero yung tatay mo, yung nanay mo, ba't hindi ka nirehistro sa pinakamalapit na konsulada? Hindi niya masagot. O palagay mo na, nung ikaw ay magkaisip, na nag-aaral ka na, alam mo Pilipino ka, bakit hindi ka nirehistro? Kahit na late registration pwede naman. Pwede naman, Nakuha mo lang, naisip mo lang na gumawa siya ng paraan na ma-recognize siya sa Filipino citizen, mahigit na 4 na taon nang nakakaraan. Bakit? 40 taon mahigit. So sa mga dito, parang ano mo lang, parang belated afterthought mo lang yan. Parang, siguro magagamit mo lang ng convenience dahil parito ka rin dito sa Pilipinas. Tama po. Pero kahit kailan, hindi mo ni-renounce ang iyong citizenship. So pinangangatwiran niya, kahit na Amerikano ako, Pilipino naman ako. Paano ka nga naging Pilipino? Dahil ang tatay niya ay Pilipino. Ngunit sabi ko, walang naipakita ang tatay mo na nung ikaw ay napanganak. Nung ikaw ay napanganak, kasi ang applicable na Constitution, 1935 Constitution, dapat yung ama mo Pilipino. Dapat sana nung napanganak ka, pinakita mo na yung tatay mo Pilipino pa rin. Kasi may chance na Amerikano ng tatay niya. Kasi nung dito siya sa Boston, nag-aaral sa isang military school o university yung tatay niya. So, iba tayo mong ipakita. Maraming questionable dito. Ngayon, palagay mo na Pilipino ka. Tatanggapin ko sandali na Pilipino ka. Pero, tanggapin mo rin na Amerikano ka. Kanya. Mali ka din. Walang sinasabi ang saligang batas na 100% Pilipino pero may kasama pang isang Amerikano. Walang sinasabi. Ang sinasabi lang ang pagmimayari 100% na Pilipino. Wala sang sinabi. May sangkot mo ang yung pagiging Amerikano. Nako. Nakalagay pa rin, sabi niya, did not have pending tax liabilities. Hindi po sa pinabanggit. Pinagtatanong namin yan. Hindi, kaya lang na po nagawa yun doon po sa isang ganito. Meron lang isang lugar na hiningan ng parang testimony. Hindi blanket. Kaya nga nung usigin na namin siya doon sa Big Dipper, wala na silang maisagot doon. Wala silang maisagot doon. At to sa second paragraph. The non-renewal of the franchise, however, cost some 11,000 direct jobs. 11,000 direct jobs. This representation also argued that the information asymmetries that resulted from the loss of an information source caused thousands of new COVID-19 infections during the critical 2020 period. Parang yung gumawa niyan, hindi siya. Parang gumawa ABS-CBN. Kasi ito po Anong ginagawa ng ito kasi yung yung 11,000 na mga trabahante na wala ng trabaho. Ano ho na yan? Excuse ho nila talaga yan. Pinangangalandakan nila yan. Ibigay na natin yan sa kanila. Okay, meron na wala ng trabaho. Pero hindi natin mababago ang katotohanan na merong linabag ang ABS-CBN. Ngayon, pagdating sa COVID, anong ginagawa ng ng GMA, ng News 5? Kayo lang ba ang network sa Pilipinas? Kayo lang ba ang makakapag-disseminate ng impormasyon kaugnay sa dyan sa pinagdaanan natin sa pandemya na yan? Kayo lang? Wala nang ibang network? Gabi-gabi sila Tatay Digong nagsasalita noong mga panahon na yon para i-inform ang ating mga kababayan sa kalagayan ng sitwasyon, yung
lockdown, di ba? Ganun ho yun, gabi-gabi, nagsasalita si Tatay Digong, pero itong presidente na to, napaka-inutil, di man natin marinig magsalita. Sabi nila 11,000 ang kanilang regular employees. Napatunayan namin, hindi 11,000. Kulang-kulang sa 3,000. Bakit kamo? Yung iba were considered project workers, contract workers, mga ganyan. Ayaw nga nilang irregularize eh. Napatunayan ko pa noon na sa dami ng kanilang tinanggal at dinimanda sila, umabot na sa Korte Suprema hanggang ngayon. Na nagkaroon na ng ruling ang Korte Suprema, final and executory, ibinalik na sa NLRC for computation na lang. Hanggang ngayon, tinutulungan ko pa rin yung mga... Hindi pa ito nabayaran po, ha? Meron nang nabayaran, pero hanggat maaari, talagang... Pinadadaan ng bukas ng karayong. Binabarat lahat. Hanggang sa... Meron nang namatay na claimant. Meron nagkakasakit sa umabot na ng 15 hanggang 20 taon. Yung apela nila na ginawa doon. Yan ba yung yan ba yung network na kung magsasalita? Kapamilya po namin lahat ito. Hindi totoo yan. Ang Hoy, Salceda, makinig ka. Ito kasi si Salceda, ano ho yan? Kumpas ho yan nitong si Tambaluslos. Gagamitin ho kasi nila yan. Hindi ho kasi sapat yung ayuda. Kailangan ho nilang magkaroon ng network para makapanloko pa sila sa papalapit na 2025 election. Yan naman ho talagang pakay dyan. No, yang akap, yang pag-eepal, yang pangungutang ng bilyon-bilyon, yung mga proyekto ng ayuda, di ba? Ano lahat yan? Konektado lahat yan sa 2025 midterm election. Kaya dapat wala munang mamimigay ng akap hanggang sa April 2025. After ho ng April, June pala, sorry. Ito naman si PH, buwan lang, nagpapalito pa. June, doon na lang tayo mamigay ng akap-akap na yan, di ba? Ngayon, gusto nyo, ratsadahin nyo na yung pamimigay. Yung tipong early campaigning pa to, mga walang yung, kandidato dyan sa House of Representatives. Nagsasabi niyan, yung ngayon na nagsasaperang ngayon, nasa NLRC na pinaglululo ko sila ng National Labor Relations Commission. Ilang beses na rin akong nag-appeal sa kanila, pinatawag ko sila 3 beses na. Hanggang ngayon, hindi ngayon maiwasto-wasto. Oo nga, iba dyan, mga cameraman pa. Yung iba dyan, parehong mahawak ng camera. Nagkataon na ito'y talent daw, yun naman ay regular. Pero hindi pareho yung sahod. Tama ba? Yung skill niya, kaparehong-pareho ng skill nito. Ayun. Mali. Si Joey, alam mo, pagka nakita kami yan, sasabihin ko sa kanya, sinungaling ka, Joey, sasabihin ko sa'yo. Hindi mo man lang tinignan ng records ng ng house. Tingnan mo yung... Sinungaling ka pala, Joey Salceda Yung umaastang ekonomista pero wala namang kwenta. Ako, sa totoo lang, gusto ho nating ratsadahin to bukas sana ng alas 12 Pero ngayon na ho natin tirahin to. Dahil yung sa Salceda na yan, pabinggo na ho sa akin yan. Araw-arawin ko na ho sa PH update yung buwisit na Salceda na yan. Pikon na ho tayo dyan sa mama na yan, sa totoo lang. Imbis na atupagin, naturingan pa namang ekonomista, atupagin nyo kung paano nyo pababain yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Tigilan nyo yung prangkisa na yan, baka masapak pa kayo ni Kong Marcoleta. Record ng 18 Congress. Kinuwenta ko pa nga lahat ng violation yan kung pag-uusapan inisa-isa ko. Sapagkat doon sa ating Public Service Act, ang isang utility na nagkaroon ng paglabag, merong penalty na 200 pesos per day per violation. Ganun ko pala, 200 pesos per day. Kinuwenta ko halimbawa. Ilang taon na nakalipas? Ito halimbawa lang. Isa sa mga violation niya, in-encrypt niya yung mga programa nila. Ibig sabihin, sinusi. Alalahanin ninyo yung kanyang... May oras pa ba tayo? Nakalak po yun. Mahaba pa ko. Mahaba yan. Hanggang bukas tayo dyan. Kung dante, walang problema. Lahat ng oras, Baka mamaya magalit sa atin ang mga sumubra na tayo. Hindi po. Patuloy natin yan. In-encrypt nila yung contents nila. Ibig sabihin, Hindi pwedeng panoorin. hindi pwedeng panoorin kapag hindi ka bumili ng black box. Tama kayo. Ito yung, alam mo yung black box, ang black box ay 2,500 pesos per unit. Sabi ko sa kanila, bakit mo ginawa yan?
Yung prangkisa na pinirmahan mo na ginrant sa'yo ng Estado, free to air. Ibig sabihin, mag-broadcast ka libre. Libre naman kanya. Ay, ba't mo, nilibre mo kasi nagbenta ka ng 2,500. Black box. Bumili ka ng black box sa raw na hindi galing sa kanila, hindi mo papanood kahit may black box ka. Kasi dapat black box ng ABS-CBN. Tama po. So ilang milyon yung inano niya? Ilang milyon yung kanyang ibinenta? 2,500 bawat isa. Ilang milyong pamilya ang binentahan. Inisa-isa ko ng 200 yan. Pagkatapos yung mag-migrate sila from analog to digital. Opo. Sinabi ng NTC sa kanila, okay, bibigyan kayo namin ng 3 months to migrate from analog to digital. Pagkatapos nito, lahat ng equipment na ginamit nyo, pinahiram nila yung Channel 43. Opo. Dito nyo gamitin para sa ganun makalipat kayo doon. Pagkatapos ng 3 buwan, lahat ng equipment na yan, i-re-export ninyo. Yun ang usapan eh. Pero 3 buwan. Opo. Ang testing period. Okay. Demonstration period ang tawag dyan. Iba mo, ilang taon na ito na alam ko pa eh. Opo. Yung iba na yung mga detalye nakakalimot. Pero yung iba, pagkatapos, sabi niya ganan, ibenta mo, export. Hindi nila na-export, binilang ko uli yung mga yan. Opo. Sabi niya 3 months lang. Alam mo kung kailan tumagal yun. Hindi 4 months, 4 na taon at 3 buwan. Kinuwenta ko na naman yan. Ano sabi ng NTC? Kasi sumulat sila. Mr. NTC, pwede po ba kami magpalabas ng yung boxing po ng Pilipino at Mexicans? Manny Pacquiao yata. Opo. Sabi niya, hindi pwede. Wala pa kayong yung tinatawag na CAS, yung Interview. yung pay-per-view, wala pa tayong regulasyon. Babayad Alam mo yung problema kasi, sabing gano'n, mabilis ang technology. Hindi tayo makasunod yung regulatory, kasi regulatory ang NTC, ang bilis-bilis ang technology. Ang bagay ninyo gano'n ang sinisi, ang bagay ninyo Hindi kayo makaabot sa amin. Hanggang sa dumating yung Pacquiao fight. Sayang na yung chance, parang gano'n po. At saka yung negro, Kawili, ang pangalan kalaban ni Pacquiao. Si Mayweather. Ayan. Sinabi ng ganito, huwag kayong magpapaano. Huwag kayong talagang, wala pa siya yung, ano na ba si CAS, nakalimutan ko. Sumulat sila kunwari ng April 30. O April 1. Ang laban ng Mayweather at saka ng Manny Pacquiao parang May 15 o something, nakalimutan ko na. Ito naman kasing kabagalan ng NTC, hindi kaagad nasagot. Okay. Ngayon, nakapagbenta na sila nung fight na yun. Yung na yun. Ang sinabi na hindi kayo pwede. Nung sumagot, 1 linggo na lang maglalaban na. Sabi ng ABS-CBN, hindi na po namin pwedeng i-atras ito. Nasingil na po namin sa ganito yung ganito. Nakapagbayad na po. Ba't hindi ibalik na lang, hindi ba? Sa kasakiman nila, balik bayad. Ay, hindi po kanya. Nilabag nila. Walang tuntunin. Pinilit nila yan. Kaya nung sinuma ko lahat ang mga bahagi nito na isa lang ang channel nila. Lahat ng kanilang mga program kinonvert nila into channel. Yung isang channel naging 11 channel. Yan ang kagagawan ng isang channel na bunga kala nila makapangyarihan sila. Na ang entitlement nila ay talagang kahit na batas lalabagin. Kami ang batas. Yan ang style nila Binilang ko ngayon lahat ng kanilang violation at minultiply ko sa 200 pesos per day per violation. Alam mo kung magkano nakuwenta ko? 1.6 trillion pesos. Wow, laking pera. Ito sasabihin ni Joey Salceda na kumakandidato ng gobernador ng Albay. Sana narinig po ninyo sa mga mamamayan ng Albay. Yan, i-share nyo na sa mga kababayan natin na taga-Albay. I-share nyo na itong video na to. Yung gobernador na tumatakbo sa inyo. Nako, perwisyo yung mama na yan. Wala hong kwenta yang si Joey Salceda. Hindi, wala naman siyang ginawa sa atin, pero base sa obserbasyon natin, sa panunood natin ng politika, sa medyo mahabang panahon, nakita natin ang track record ng mama na yan, walang kwenta. Trigger tayo pagka ito talagang si Salceda pinag-usapan. Doon na lang, bahala na po kayo. Third paragraph, Nelson. Third paragraph. Third paragraph. Para may paliwanag natin.
prior to the rejection Hindi ko na mapapaliwanag ng third paragraph. franchise renewal, prior, some 36% of Filipinos derive their news and entertainment from the channel. ABS-CBN's extensive regional network, REACH, was also the source for news and updates on impending disasters, making the channel crucial then to disaster risk reduction strategies at the local level. Totoo naman yun eh. Pero alam mo, nung tinanong ko yan doon sa abogado nila. Opo. Tama naman po na kayo ay nagsisilbing inspirasyon ng marami nating kababayan. Wala pong debate dyan. At kung minsan nga po, nakakatulong na kayo eh. Totoo naman po. Although hindi po niya pinakikita po yung audit ng inyong nakukuhang mga donations. Pero hindi po ba mas maganda yung makatulong? Ano pa susunod pa. Kahit hindi nyo pinakikita yung audit ng natatanggap yung mga Kayo, nakakasunod pa kayo sa batas. Siyempre, meron silang foundation. Doon nila ipinapadaan yung mga natatanggap nilang donation. Takutin mo. Di ba mas masarap yung tumulong ka pero wala ka nilabag sa batas? Sasabihin mo na tumulong ka pero napakaraming batas na nilabag. Yan ang gagamitin mo ngayon dahilan. Wala may sagot eh. Bakit mo gagamitin? Ayun na yung social media eh. Ako nga, magmula nung masaray ang ABS-CBN, hindi na ako nanonood na lang ako Netflix eh. Ang source ko na lang informasyon, Jerry, at saka yung social media. Mas maganda pa yung social media, mas marami pang totoo dyan eh. Hindi ko sinasabing lahat ay totoo. Correct. Pero kung halimbawa, titingnan mo yung average. Pero dito, pagka pinaratangan tayong fake news sa pagsasalitaan natin na to, pagka tinawag kung walang kwenta yan si Salceda, opinion ko yun. Yun ang base yun sa aking nakikita dyan sa mama na yan. Hindi ho fake news ang tawag doon. Kung halimbawa, itong mama na to, kahit na maganda siya o gwapo siya sa ibang mga nakakakita, para sa atin pangit siya, opinion ko yun. Ngayon, kung para sa mga nakakakilala dito kay Salceda, magaling yan, para sa atin, nakikita ko, inutil yan. Ganun ho talaga, opinion ko yun. Kaya ang hirap po kasi dito, pagka hindi napabor sa kanila yung mga argumento, hindi napabor sa kanila yung sinasabi natin sa mga gumagawa ng reaction video o nagsasalita sa mga pinaggagawa nitong mga congressman na to, kagaya nitong si Salceda, nagagalit ho sila. Ang bottom line dito, huwag niyo hong iboto yung si Salceda. Diyan sa Albay ba? Diyan ba si Albay? Kalimutan ho natin eh. Mag-gobernador daw tatakbuhin nitong matandang uhugin na to. Huwag niyo hong iboto yan. Perwisyo hong aabutin niyo dyan sa mama na yan. Mas marami pa yung totoo dyan kaysa sa mga mainstream media natin. Saka mas mabilis ngayon po. Sana magkausap kami nitong Salcedo na ito eh. Ayun. Ang sinasamantala niya kasi mag-graduate na ako eh. Ayun ang ako ko. Hindi, balita nga natin kung hanggang papaspasan daw ata ito hanggang bago magsimula pang itong mga buwan na ito. Kung pwede pa nalang gawin yun? Baka sila, mananagot sila sa ating mamamayan. Ibig ko sabihin, ibibigay niyo ba yan nang hindi man lang nila itinutuwid ang mga pagkakamali na aming napatunayan sa pamagitan ng isang masusi at mahabang pagtalakay ng mga problemang kasangkot ng kanilang paghingi ng renewal noong 2000, year 2000. At yun ho, walang contempt doon hindi kagaya dyan sa TUADCO, dyan sa bad government. Doon ho ay talagang binibigyan ng pagkakataon magsalita yung ABS-CBN. Kaso ho, hindi ho talaga nila nadepensa ng kanilang kaso dyan sa House of Representatives. Isipin mo kasagsagan ng COVID-19, yan pa yung namin pinag-uusapan. Totoo po, Kong. May mga hearing nun kayo, marami nakamaskara pa kayo dyan. Pero pantay ang labanan, patas ang labanan, hindi kagaya ng Quadcom. Napanood ho natin lahat yun. Kasi ano yun di ba? COVID. So, yan yung kumbaga libangan ng mga Pilipino noong mga panahon na yun. Kaya talagang sa ulado ho natin noong mga panahon na yun, yung mga ano na yan, yung mga sinasabi ni Congressman Rodante Marcoleta. Kaya naman tong si Salceda, malamang siguro napag-utusan siya ni Saldico at nitong si Tamba. Magkahain ganyan. Bigyan natin ng prangkisa yan para sa election. Mas mapuwersa tayo. Diba? Pagka yan, nagkaparangkisa sa panahon ni Tambaluslos, nako, lahat ng mga kandidato niya o kung sino pa man yung kandidato ng administrasyon, libre ang komersyal sa ABS-CBN.
Hindi naman libre. Hindi ho natin alam kung ano yung arrangement nila dyan. Pero, syempre, utang na loob, di ba? Oh. Pugado nila. Sinasabi ko sa'yo, everyday ibang set. Totoo po. Oo. Battery of lawyers ang kaharap ko Kasi dito. talagang baterya, di baterya talaga. Oo. Ay, yung last part. Masasabi ba natin hindi pata sa labanan? Ay, At saka nakapagkokonsulta. At marami pa silang ginagamit na kagaya ng gamit mo ngayon. Samantalang ako, yellow pad lang ang gamit ko. Ito to, yung pinakamagaling huli. Yung pinakahuli. Yung pinakahuli. Yung sabi niya. Given the merits Uli. of renewing Last the na lang. franchise, as well as the clarifications made by the government agencies Niliwanag doon ng mga government agencies, no? over certain allegations against the grantee, this representation urges Congress to reconsider the non-renewal of the franchise by the previous Congress. Yun. In view of the foregoing, the approval of this bill is urgently sought. Urgently sought. Joey Sarte Salceda. Oh, sagutin mo, Jen. Yan na, ang malaking problema ni Congressman Joey Salceda na tumatakbo ngayon na gobernador ng Albay. 1,100 kabulaanan. Na Congressman Joey Salceda. Sana Ibig sabihin, to make the story short, Salceda, napakawalang kwenta mo. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat-ingat ho kayong lahat. Huwag ho kayong magpabudol. Nabudol na ho kayo nung 2022 presidential election. Hanggang ngayon pa naman, magpapabudol pa rin ho kayo. Nandyan, itong si Senator Bato de la Rosa, number 22 sa balota. Hindi nyo pa ho ba isusulat yan? Ilagay nyo na ho sa pitaka nyo. Itong si Attorney Raul Lambino, number 34 naman ho sa balota. Huwag nyo kalimutan, itong si Philip Salvador, 57 ho yan mga kababayan. Kahit ano pang sabihin nyo dyan, itong si Pastor Apollo Kibuloy, number 52 sa balota, sigurado mananalo ho yan. Dahil sinusuportahan ho yan ni Tatay Digong. Naman, 55, itong si Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat. Mag-ingat ho kay lahat. Siyempre, hindi ho natin pwedeng kalimutan. Anak ng toko, anong klaseng segue yan. 38 sa balota, Congressman Rodante Marcoleta. At 58 naman, itong si Gov Chavit. Di ho tayo matatapos dito dahil paikot-ikot yan para hindi nyo ho makalimutan. Maraming salamat ho mga kababayan. As always, mahalin ho natin ang Pilipinas.